Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink. Ang taon ay 2020. At sa Dickinson, Texas, isang grupo ng mga astronaut ang nagsasagawa ng party kasama ang kanilang mga mahal sa buhay upang ipagdiwang na malapit na silang aalis sa unang misyon sa Mars. Masaya si Woody at ang kanyang asawang si Terry na magkakatrabaho sila. Habang sinusubukan ni Phil na maka-score sa sinumang babae na magbibigay pansin sa kanya. Sinubukan ni Luke na pasayahin ang kanyang anak, na hindi masyadong natutuwa sa katotohanang matagal nang aalis ang kanyang ama. Dumating din si Jim sa party, bagamat medyo huli na siya, at napag-usapan nila ni Woody at Luke ang misyon ng magkasama. Si Jim talaga ang pinakamahusay na piloto sa kanila at ang misyon sa Mars ay orihinal na naging kanya. Ngunit dahil sa sakit ng kanyang asawa ay kinailangan niyang matakpan ang paghahanda para sa paglipad at si Luke ang pumalit. Nakonsensya si Luke dahil ito ang naging panaginip ni Jim. Ngunit hilingin ni Jim ang pinakamahusay na kapalaran sa kanila. Kapag walang ibang nakatingin, si Jim ay nagiiwan ng bakas ng paa sa sandbox, na iniisip na ito ay Mars. Makalipas ang 13 buwan, nakarating na ang mga tripulante sa Cydonia, Mars. Isang remote control robot ang gumagala sa planeta. Nangongolekta ng impormasyon gamit ang kamera nito. Biglang, nakita ng koponan ng isang misteryosong maliwanag na puting porma sayon na 16 na kilometro mula sa kanilang lokasyon. At ang pag-aaral dito ay nagpapakita na hindi ito abo ng bulkan. Ngunit isang bagay na mas katulad ng yelo. Pagkatapos iulat ito sa International Space Station, nagsimula silang mag-imbestiga. Samantala sa Mars Expedition Control Center, nanonood si Jim at ang iba pang crew ng video feed mula sa team sa Mars. Nang marinig ni Luke na nagpapaliwanag na ang mahiwagang fenomeno na ito ay maaaring isang paglabas ng tubig sa lupa, na nangangahulugan na maaaring nakahanap sila ng paraan upang manirahan ang planeta, bumalik sa koponan sa Mars. Darating sila sa maanumalyang pangyayari ng biglang. Nagsimula silang makarinig ng kakaibang mababang tunog, na napagkamalan nilang interference mula sa rover. Habang papalapit sila sa bundok, binubuksan ng mga astronaut ang radar, na nagpapakita ng presensya ng metal sa ilalim ng buong bundok. Ang koponan ay nagpasya na suriin muli ang pagbuo sa pamamagitan ng pagtaas ng kapangyarihan ng radar. Ngunit ngayon ang signal ay nag-ambala at mayroong ganap na katahimikan, na nagdulot sa kanila ng labis na pagkalito. Bigla-bigla na lang, isang dambuhalang iPoipo ang nagsimulang tumaas sa paligid ng bundok, na nakakagulat na hinahabol ang mga astronaut na tila alam nito ang ginagawa nito. Nakukuha ng iPoipo ang mga astronaut habang ang mga bato ay lumilipad sa himpapawid. Humahampas sa mga tao habang hinihigop ng iPoipo ang lahat ng bagay na dinadaanan nito. Kapag ang puyo ng tubig sa wakas ay hamupa, ito ay nagpapakita na ang mahiwagang bundok ay isang malaking humanoid na mukha. Bilang resulta ng insidenteng ito, nakita ng space station ang isang napakalakas na pagsabog ng enerhiya at ang mga tripulante ay may pulong upang magpasya kung ano ang gagawin. Dumating din sina Woody, Terry, at Phil sa istasyon at habang sinasabi sa kanila ang tungkol sa nangyari. Isang mahinang signal ang pumasok mula sa kampo ng misyon ng Mars 1, na nangangahulugang nakaligtas ang ilan sa mga tripulante. Inon ng crew ang distress call at nakahanap ng recording mula kay Luke, na nalilitong naglalarawan kung ano ang nangyari sa kanyang crew, na nagpapaliwanag na siya lang ang nakaligtas bago biglang matapos ang transmission. Tila na knockout ng insidente ang lahat ng mga computer at hindi na nila makontak muli si Luke. Kaya ang tanging pagkakataon upang malaman kung ano ang nangyari at subukang tulungan si Luke ay magpadala ng isang misyon sa Mars 2 sa kanya. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Phil na ang Saturn Research Satellite ay dumadaan sa orbit ng Mars at maaaring i-reprogram upang galugarin. Itinuro ni Commander Ray na hindi posible ang paglulunsad hanggang sa makalipas ang 8 buwan. Ibinunyag ni Jim na mayroon siyang plano, nagawa na niya ang mga kalkulasyon at naisip na maaari silang lumipad ng mas maaga sa pamamagitan ng pagbabawas ng karga ng barko at pagkuha ng mas maraming gasolina. Sa tingin ni Ray ay hindi magandang ideya ito. Ngunit pinatunayan ni Jay na gagana ito dahil siya ang bumuo ng plano sa paglikas para sa misyon sa Mars. At nang siya ay na-back up ni Woody, binigyan sila ni Ray ng pahintulot na magpatuloy. Pagkatapos, pinag-usapan ni Woody at Ray kung sino ang sasali sa team. Gusto ni Woody na si Jim ang maging co-pilot. Ngunit si Ray ay tutol dito dahil si Jim ay hindi pa nalilipad dahil hindi niya kinuha ang ilang natitirang psikolohikal na pagsusulit pagkatapos mawala ang kanyang asawa. Gayunpaman, iginiit ni Woody hanggang sa aprobahan ni Ray. Aalis ang Mars 2 nang walang anumang isyo gaya ng ipinangako ni Jim. At lumipas ang mga linggo hanggang sa bumiyahe sila ng 174 na araw. Dahil sa inip, gumawa si Phil ng modelo ng DNA ng kanyang ideal na babae mula sa candy, na sinisira ni Jim sa pamamagitan ng pagkain ng ilan dito. Ngayon ay iniisip ni Phil na ito ay dapat na DNA ng isang palaka. Sa sandaling iyon, nakita ni Woody ang isang dust storm sa screen na dumiretso sa kampo ng ekspedisyon ng Mars 1. Kaya sinabi niya kay Jim na kailangan nilang magmadali upang umusad ng mas maaga sa schedule o sasaklawin ng bagyo ang buong planeta para sa isang buong taon.
Nang sa wakas ay dumating ang data mula sa satellite. Natuklasan nila na ang barko ng Mars isang ay buo at sa lugar ay mayroong 3 libingan. Ibig sabihin ay maaaring buhay pa si Luke, habang iniskan nila ang site para sa mga antas ng radiation. Nakakita sila ng kakaibang interference sa screen. At napansin ni Woody na ang lindol na nangyari 6 na buwan na ang nakakaraan ay hindi maaaring sanhi nito. Gayunpaman, sigurado si Jim na hindi ito isang lindol. Makalipas ang ilang sandali, binigyan sila ni Ray ng pahintulot na mapunta. Ngunit nagtagal muna si Jim upang maalala ang kanyang asawa sa pamamagitan ng panonood ng mga lumang video. Ang paglapag sa Mars ay talagang pangarap niya dahil sigurado siyang mayroong isang bagay na hindi maarak doon. Kaya ngayon ay nilayo ni Jim na makuha ang mga sagot na gusto niya. Sa isang oras na lang bago pumasok ang barko sa Mars orbit. Sinusuri ng mga astronaut ang lahat ng mga sistema at pamamaraan. Habang ipinapasok ni Phil ang kinakailangang data sa screen, biglang tumama ang isang micrometeoroid cloud sa barko. Nabasag ang salamin at nasugatan si Phil sa braso. Natuklasan din nila ang isang malfunction sa pangunahing sistema at ang presyon ay bumababa mula sa isang butas sa katawan ng barko. Mabilis itong nahanap ni Woody at inaayos ito sa loob ng ilang segundo. Ngunit patuloy na bumababa ang presyon ng hangin, na nangangahulugang mayroong higit pang mga butas sa barko at ang kumpletong decompression ay ilang minuto na lang. Nagpasya si Woody na lumabas. Ngunit sa napakalaking barko, halos imposibleng mahanap ang nasirang lugar. Biglang nakakuha ng ideya ang mga tripulante, binuksan nila ang isang likidong pakete at hayaang lumutang ang sangkap. Kaagad na lumabas sa butas. Napakababa na ng presyon ng barko at nakaramdam ng sakit si Jim hanggang sa mawala ng malay. Ngunit sa kabutihang palad ay inayos ni Woody ang butas sa tamang oras at ang presyon sa wakas ay nagpapatatag. Gusto ni Woody na siyasatin ang buong katawan kung sakaling may natitira pang mga gasgas. Ngunit sa puntong ito, handa na ang barko na pumunta sa orbit. Kaya kailangang magmadaling bumalik si Woody. Pagkatapos, ini-start ni Phil ang makina at ini-on ang fuel injection. Ngunit sa kasamaang palad ay tama si Woody, may isa pang paglabag sa linya ng gasolina ng makina at ang ilan sa mga gasolina ay tumigas sa kalawakan. Hindi pa rin alam ang problema. Sinimulan ng team ang countdown at naghahanda si Phil na pindutin ang start button. Sa pagsisimula ng makina, ang gasolina ay nag-aapoy at napinsala ang barko, na nagiging sanhi ng mga sistem na hindi tumugon sa mga utos at ang makina ay hindi maaaring isara. Ngayon ang barko ay nagsisimulang bumagsak sa kapaligiran. Ibig sabihin ay masusunog ito sa loob ng 3 minuto. Habang sila ay nataranta, natuklasan ng mga tripulante na ang supply module na naiwan sa orbit ng Mars ay 1 kilometro lamang ang layo. Kaya sila ay umayos at lumabas sa isang spacewalk upang subukang maabot ito. Sa sandaling nasa labas, natuklasan ng mga tripulante na ang module ng supply ay hindi kung saan nila naisip dahil ito ay masyadong mabilis. Kaya nagpasya si Woody na gamitin ang kanyang rocket pack upang lumipad sa module at maglakip ng isang tether dito. Gayunpaman ang gasolina ay mabilis na naubusan at si Woody ay napilitang lumipat sa autonomous flight mode. Na bumababa sa propulsion, papalapit siya sa module ng napakabilis. Ngunit hindi rin siya maaaring huminto, na nagtatapos sa pagpindot niya sa module. Kahit papaano ay nasecure niya ang tether. Gayunpaman, hindi niya magawang humawak at lumipad. Patuloy na bumagsak sa Mars. Ang autonomous system ay nagsasara. At ngayon ay hindi na niya mababago ang kanyang kurso sa paglipad. Ang iba ay agad na gustong lumipad pagkatapos sa kanya. Ngunit pinigilan sila ni Woody. Dahil ang mga jetpack ay walang sapat na kapangyarihan upang lumipad doon at pabalik. Susunod, ang natitirang mga tauhan ay namamahala upang makakuha ng isang foothold sa module. Masyadong desperado si Terry na iligtas ang kanyang asawa kaya natanggal niya ang pagkakatali sa kanya. Hindi pinapansin si Woody kapag sinubukan niyang kausapin siya tungkol dito. Inilunsad niya ang kanyang salapang. At inabot ni Woody. Ngunit sa kasamaang palad ay napakalayo na niya at ang cable ay kalahating metro ang ikli. Lalapit ng kaunti si Terry at susubukan muli. Ngunit alam ni Woody na kung gagawin niya iyon, hindi na siya makakabalik. Kaya sinabi nito sa kanya na mahal niya siya bago hinubad ang kanyang helmet. Na agad na namamatay. Nasa gilid ng breakdown si Terry. Ngunit tinulungan siya ni Jim na kumalma. Sa sandaling iyon, huminto ang istasyon ng kalawakan sa pagtanggap ng mga signal mula sa Mars 2. At iniisip ng staff na hindi nakaligtas ang crew. Ngunit bigla silang nakatanggap ng data na ang supply module sa orbit ay nakarating sa Mars. At napagtanto ni Ray na si Jim lamang ang may kakayahang ganoon. Makalipas ang ilang sandali, sa wakas ay dumating na ang natitirang crew sa Mars. Matapos makuha ang pambansang watawat ng nakaraang koponan, hinanap nila ang unang barko ng ekspedisyon, na nagdadala ng mga bagong motherboard na ilalagay sa halip ng mga nasunog. Mabilis nilang nahanap ang barko at sinimulan itong tuklasin para sa mga pahiwatig. Pumasok si Jim sa greenhouse at napansin na malinaw na may taong naririto sa lahat ng oras na ito dahil nakabukas ang lahat ng instrumento at ang mga halaman ay maliwanag na buhay. Bigla siyang inatake ng isang tao sa likuran niya, si Luke pala.
na sa tingin niya ay guni-guni lang si Jim at gustong kumawala. Pinilit siya ni Jim sa pakikipag-usap sa kanya tungkol sa kanyang pamilya. Muling pagsasalaysay ng mga lumang alaala na nakakatulong sa pagpapatahimik ni Luke. Sa sandaling bumalik siya sa kanyang katinoan. Umiiyak si Luke sa kaligayahan nang mapagtanto niyang narito ang kanyang mga kaibigan upang iligtas siya. Ngunit nagiging awkward ang mood nang sabihin nila sa kanya ang tungkol kay Woody. Pagkatapos ay tinanong ng koponan si Luke kung ano ang nangyari. Ngunit inulit lamang niya na may isang bagay na sumabog mula sa tuktok ng bundok at napawi ang lahat. Naniniwala si Luke na siya ay nakaligtas sa isang dahilan. Halos bilang kung siya ay napili. At ngayon siya ang dapat maglutas ng misteryo. Pagkatapos, dinala ni Luke ang mga tripulante para tingnan ang mga libingan. Sa sandaling iyon, napansin ni Jim ang isang malaking bagyo sa di kalayuan na malapit nang sumasakop sa buong planeta. At ipinaliwanag ni Luke na matagal na itong nandito at nagmula ito sa misteryosong bundok. Ang mga astronaut ay walang pagpipilian kundi bumalik sa barko. At sinubukan ni Luke na ipaliwanag ng eksakto ang misteryo na kailangan niyang lutasin. Dahil milyon-milyong taon na ang lumipas, kung saan nagkaroon ng meteor falls, sandstorm, at lava flows, nagbago ang ibabaw ng planeta. At hindi nila ito makita. Binuksan ni Luke ang computer at ipinakita sa kanila ang bundok sa hugis ng mukha habang binubuksan ang tunog na narinig nila sa unang pagkakataon. Na itinuturing niyang susi sa likod nito. Habang naghihintay na iligtas, nalaman ni Luke na ang mga kakaibang tunog ay isang paulit-ulit na hanay ng mga simbolo ng matematika at iniuugnay ang mga grupo ng mga tunog sa isang coordinate system na nagpapakita ng isang modelo ng DNA. Iniisip ni Luke na ito ay isang larawan ng nilalang na lumikha ng mukha na hindi masyadong tao dahil ang modelo ay nawawala ang huling pares ng mga chromosome. Gayunpaman, hindi pa rin nila naiintindihan kung ano ang ibig sabihin nito. Pagkatapos, pinag-uri-uriin ng koponan ang kanilang mga supply at aksidenteng natapon ni Jim ang candy ni Phil, na nagpapaalala sa kanya kung paano nila niloko ang modelo ng DNA. Dahil dito, napagtanto niya na ang mga tunog na ginagawa ng mukha at ang modelo ng DNA na hinango sa mga tunog ay hindi isang larawan. Ito ay isang pagsubok. At ang mukha ay naghihintay ng sagot sa isang tanong. Nabigo ang mga astronaut sa unang misyon dahil hindi nila idinagdag ang nawawalang pares ng mga chromosome upang patunayan na sila ay tao. Sa halip ay itinuro nila ang radar at ito ay binibigyang kahulugan bilang maling sagot kaya naging defensive ang mukha. Ngayon ay nasa kanila na upang mahanap ang tamang sagot. Kaya nag-aalok si Jim upang malaman kung aling mga tono ang tumutugma sa mga nawawalang chromosome. Gusto niyang i-record ang resultang tunog. Ngunit may mga pagdududa sina Phil at Terry dahil kung magkamali sila, mamamatay sila tulad ng unang crew. Gayunpaman, binago ni Jim ang kanilang isip sa pamamagitan ng pagturo na kung umalis sila nang hindi nalalaman. Nangangahulugan nito na ibinigay ng kanilang mga kaibigan ang kanilang buhay sa walang kabuluhan. Kahit papaano ay may ideya si Luke, lalayo sila sa mukha. At ipapadala ang recording kasama ng remote-controlled na camera. Ang koponan ay naglalakbay patungo sa bundok at pinapatugtog ang pinagmumulan ng tunog ng mas malapit sa mukha ng Martian hanggat maaari. Kapag natapos na ang augmented DNA signal, laking gulat nila nang makita ang isang pasukan na lumalabas sa mukha na may nakakasilaw na puting liwanag na lumalabas dito. Ipinapalagay ng mga astronaut na ito ay isang uri ng imbitasyon. Kaya nagharap sina Jim, Terry, at Luke habang si Phil ay nananatili sa barko na may mga utos na umalis sa takdang oras kahit na hindi sila bumalik. Kapag ang mga astronaut ay pumasok sa silid na may puting pader, ang pasukan ay nagsasara sa likod nila at ang komunikasyon kay Phil ay naputol. Ibig sabihin ay nakulong sila. Nang mapansin ang isang bagay sa kanyang guwantes, tinanggal ito ni Jim at kinumpirma dito na mayroong isang parang Earth na kapaligiran. Kaya maingat na tinanggal ng mga astronaut ang kanilang mga helmet. Na nagulat ng makahinga, biglang bumukas ang isang airlock sa likuran nila. At pumasok ang team sa loob upang makahanap ng isang madilim na silid na may malaking 3-dimensional na projection ng solar system. Sa lalong madaling panahon lumitaw ang isang hologram ng isang Martian, na inihayag sa mga astronaut ang lihim ng pinagmulan ng buhay sa Earth. Sa malayong nakaraan, ang Mars ay parang Earth. Ngunit isang higanting asteroid ang tumama dito at nawasak ang buong ecosystem nito. Nagpunta ang mga Martian sa isa pang kalawakan. Ngunit isang barko ang ipinadala sa Earth kasama ang kanilang Martian DNA. Na umunlad upang bumuo ng buhay sa ating planeta. Nangangahulugan ito na ang mga Martian ang nagbigay buhay sa buong sangkatauhan. Pagkatapos panoorin ang kwento, magkahawak kamay sina Jim, Luke, Terry, at ang Martian hologram sa paligid ng isang projection ng Earth. Na biglang nawala at isang puting bilog ang lumitaw sa lugar nito bago umalis din ang Martian. Sa sandaling iyon, ang komunikasyon kay Phil ay naibalik. At iniulat niya na ang bagyo ay tumitindi kaya sa lalong madaling panahon ay matabyunan nito ang barko. Napagtanto ng koponan na lilipad din ang isang barko palabas ng mukha at nagsimula na ang countdown. Kaya kailangan nilang magmadali, nagmamadaling lumabas sina Terry at Luke. Ngunit tumanggi si Jim na umalis. Ito ay tunay na isang imbitasyon.
Kaya't magpapatuloy siya upang galugarin ang kalawakan sa barko ng Martian tulad ng gusto ng kanyang asawa. Iginagalang ni Luke at Terry ang kanyang desisyon at nagpaalam sa kanya bago sumugod sa labas. Kung saan malapit ng lampasan ng bagyo ang kanilang barko at hinaharangan muli ang mga komunikasyon. Si Phil ay nakakaramdam ng pagkabigo at naghihintay hanggat maaari, ngunit kapag hindi siya nakatanggap ng sagot mula sa kanyang mga kaibigan, naghanda siyang umalis. Gayunpaman, pinamamahalaan ni Luke at Terry na tumawid sa bagyo at makarating sa barko sa huling segundo. Kaya ligtas na umalis ang tatlo. Samantala, si Jim ay humakbang sa puting bilog at natagpuan ang kanyang sarili sa isang transparent na kapsula na napakabilis na tumataas papunta sa spaceship ng Martian. Hindi niya maiwasang magpanik nang magsimulang mapuno ng tubig ang kapsula. Ngunit sa lalong madaling panahon na pagtanto niyang maaari siyang huminga doon. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pinakamagagandang sandali ng kanyang buhay ay kumikislap sa kanyang paningin, na nagiiwan sa kanya na hindi kapani-paniwalang masaya at handa para sa bagong paglalakbay na ito. Pagkatapos ang buong mukha ng Martian ay naging isang haligi ng apoy kung saan ang barko na sinasakyan ni Jim ay tumataas. Dinadala siya sa kawalang hanggan at higit pa. Nakikita ito ng iba pang mga tripulante mula sa kanilang barko, na nagnanais ng pinakamahusay kay Jim. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a